Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sinisimulan natin ngayon ang unang araw ng ating Triduum Mass para sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Candelaria. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para isalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jefte, David, Samuel, at sa mga propeta. Dahil sa pananalig nila sa Diyos, nakalupig sila ng mga kaharian, gumawa ng matuwid, at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Nagpatikom sila ng bunganga ng mga leon, pumatay ng nagngangalit na apoy, at naligtas sa tabak. Sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Ano pat napaurong ang hukbo ng dayuhan. Dahil sa pananalig sa Diyos, ibinalik sa mga babae ang kanilang mga patay matapos buhayin muli. May mga tumangging palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Mayroon namang nilibak at hinagupit, at mayroon ding nabilanggong gapos ng tanikala. Sila'y pinagbabato, nilagari ng pahati, pinatay sa tabak. Mga balat ng tupa at kambing ang dinaramit nila. Sila'y mga nagdarahop, aping-api, at pinagmamalupitan. Hindi marapat sa kanila ang daigdig. Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa lungga at mga yungib sa lupa. At dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, isang kasaysayang di malilimot kailanman ang kanilang iniwan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi natupad sa kanilang kapanahunan, sapagkat may lalong mabuting panukala ang Diyos para sa atin. Ang tayo'y makasama nila
kapag tinupad na niya ang kanyang pangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay ating pong itutugon. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Tayo pong lahat. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Puon, ang pagpapala mo'y iyong ilaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagila-gilalas malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nagtitiwala sa iyong pagmamahal. Tugon, Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. iyong kinalinga at iningatan mo laban sa adhika ng masamang tao. Dinala sa ligtas na dakong kublihan upang dihamakin ng mga kaaway. Tugon, Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. purihin ang puon sa kanyang pag-ibig, na dulot sa akin nang ako'y magipit. Tugon, Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. ako ay natakot, labis na nangamba, sa pag-aakalang itinakwil mo na. Ngunit dininig mo yaong aking taghoy, nang ako'y humingi sa iyo ng tulong. Tugon, Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. mahalin ang puon ng mga hinirang, ng lahat ng tapat na mga nilalang. Ang tapat sa kanya ay iniingatan, ngunit ang palaloy pinarurusahan. Tugon, Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Magsitayo pon lahat. Alleluia, Alleluia, Ikaw, Panginoon, ang sandaan, ang buhay, ang katotohanan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa ng salupain ng mga Heresano. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal kahit tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala. Ngunit pinaglalalagot-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi, nagsisisigaw siya sa libingan at sa kaburulan at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanawan na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas. Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan, alang-alang sa Diyos. Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Pulutong, sapagkat marami kami, tugon niya. At mahigpit nilang ipinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu na ang wika, papasukin mo na lang kami sa mga baboy, at sila'y pinahintulutan niya.
Lumabas sa tao ang masasamang espiritu at pumasok nga sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibad ng takbo tungo sa pampang ng lawa, nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon, kaya't pumaroon ang mga tao upang tingnan kung ano ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus ay nakita nila ang lalaking inalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matinuna ang isip. At sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumasakay na sa Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya, ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, "Umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo." Umalis ang taong iyon at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus. At nanggilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat. Nakita na ba kayo ng sinasaniban? Tingnan nyo ngayong katabi ninyo. No? Kasi minsan yung sapi, no? Pag sinabing sapi, di ba, no? Yung nagwawala. Meron din namang sapi na tahimik lang. Yung kala nyo, yung nagwawala lang, yung hindi. Yung tahimik lang, yan. Di mo alam, may sapi rin yan. Kaya mag-ingat-ingat tayo, no? Kasi ito yung kwento. Madalas kasi natatakot tayo kapag may sapi, pero kailangan lang talaga, no? Kayo naman, minsan, agad-agad sumusugod sa simbahan. Father, no? May sapi. Yung mga nagdadala naman talaga, yung totoong may sapi, hindi yung sinasapian, no? Sa simbahan, inaaral muna ng mabuti kung yan ba talaga ay authentic na nasapi ng demonyo o dala lang ng emosyon ng tao na may pinagdaraanan. Ha? Wag agad-agad, ha? Okay. Kasi ito yung kwento natin sa Ebanghelyo, no? May isang lalaki na ang tawag nga dito, ginawa ni Jesus yung ritual ng exorcism. No, ito yung kailangan palabasin at kailangan tanungin, no, sino to? Biruin nyo, sa isang tao, napakaraming demonyo, 1,000. Kasi yung ibig sabihin ng legion ay 1,000. At kung hindi lang basta legion, kasi yung baboy, ang sabi dito, mayroong 2,000 baboy ang naroroon. At lahat ng masamang espiritu sumapi doon sa lahat ng baboy. So sa isang tao, hindi lang isa. Tingnan nyo nga ulit yung katabi ninyo, ilan kaya ang sumapi dyan? Hindi lang isa, no? So iba-iba din kasi, iba-iba ang demonyo, no? Iba-iba yung sumasapi sa tao. Siyempre, para magpahirap, para yung tao ay panghinaan, at lalong hindi makalapit sa Diyos. Kaya tingnan natin, no? Ang lang dito, no? Parang very striking dito. Yung mga demonyo, lumapit kay Jesus, nakiusap sila na wag silang parusahan. Sabi pa nga, no? Alang-alang sa Diyos, wag mo kaming parusahan. Nakiusap ang demonyo kay Jesus. At ang sabi pa, baka pwede doon mo na lang kami papuntahin sa mga baboy. Nagpaalam pa. Samantala, yung mga tao na imbis na matuwa, na magaling na yung lalaki, lumapit din kay Jesus. Nakiusap kay Jesus. Ang pakiusap nila, umalis na si Jesus doon. So, sino ngayon ang mas grabe? Kailangan pa ba ng sapi ng tao? Yan tao mismo nagdidesisyon na
umalis ang Diyos? Tinan nyo nga yung katabi nyo ulit, kailangan pa bang sapian yan o normal na yan? At wala nang effort yung demonyo kasi wala eh. Okay na, atin na yan eh, kampi na natin yan. Wala natin pahirapan yan. Kasi yung ibang mas pinahalagahan ng tao yung kabuhayan kaysa sa buhay. Kasi para sa kanila, yung baboy namatay eh. Ilan yun? Libo-libo yun. Sayang naman. Yung tao, isang buhay lang yan. Kaya lumapit sila ang pinakiusap, sige na, umalis ka na dito kasi mauubos ang aming babuyan, mauubos ang aming kabuhayan. At hindi nila naisip na buhay ang bigay ni Jesus. Mag-isip-isip tayo na mabuti, no? Ang mahal na Birhen, lagi siyang kumikilos, kaya nagkakaroon ng iba-ibang mga pangitain, nagkakaroon ng iba-ibang mensahe o sa iba't ibang lugar, patuloy na napapakita para ilapit tayo kay Kristo. Ito. Tapos, ay, Diyos ko Lord. Talagang, kung wala ang Diyos sa atin, kung hindi natin palalapitin ng Diyos, o sino ang pinalalapit natin? At sino ang lalapit sa atin? Tukso. Hanggang sa wala na talaga tayong ibang maisip. Hanggang sa tuluyan na nga nating hindi mapansin o hindi na natin maramdaman na kailangan natin ng Diyos. Minsan dito sa lugar natin, no, talagang abalang-abala ang mga tao sa kabuhayan. Nakakaligtaan, sana hindi nakakaligtaan yung buhay nila. Yun yung mas mahalaga. Hirap na yung mga tao dito, no? Buhat-buhat yung napaka-bibigat ng mga gulay, sako, o kung ano-ano mga kariton, para lamang sa akala nila na mabubuhay sila. Pero kahit ilan pa ang buhatin natin, makaya natin buhayin, hanggat di tayo lumalapit kay Jesus, hindi tayo magkakaroon ng buhay. Kahit tayo mismong nasa loob ng simbahan, kahit tayo nandito na mismo, kapag hindi natin nakita kung ano nagiging attitude natin, no? Hindi talaga tayo magkakaroon ng buhay. Tandaan natin, higit na mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa kabuhayan. Hindi sinasabing alisin natin yung magtrabaho, hindi sinasabing masama ang magtrabaho, kundi tinandin natin kasi naiiba yung ugali natin, maging ang pagtingin natin sa buhay ng ibang tao dahil lamang sa pag-aakala nating ang kabuhayan ang makapagdudulot sa atin ng kaligayahan. Amen? Natitipon kay Kristo na lumulupig sa kasamaan, ilapit natin sa Ama ng may pananalig ang ating mga panalangin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, ang mga obispo, mga pari, at mga diakono, naway matulungan tayong manatiling matatag sa ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong mananampalataya, naway magkaroon ng tapang na makapagsalita ng may katatagan sa ngalan ni Jesucristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naging manhid na sa pagkakasala, naway hipuin ng Espiritu ng Diyos upang magsisi at magbago sila ng pamumuhay.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghihinanakit dahil sa hirap at pagdurusa, naway maalalayan natin nang walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, naway makauwi ng matiwasay sa kalipunan ng mga banal kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Isama din natin ang mga kahilingan ng lahat ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Aming alay, itong alay at tinapay sa altar mo. Tanggapin sa iyong kamay, alay namin aming buhay, bawat galaw lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria, nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa iyong pagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas sa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinapalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo.
Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami
ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
kaming makasalanan. Saan kami susulong? Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Noong panahong iyon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa ng salupain ng mga Heresano. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal kahit tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala, ngunit pinaglalalagot-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi, nagsisisigaw siya sa libingan at sa kaburulan at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanawan na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas. Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan, alang-alang sa Diyos. Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Pulutong, sapagkat marami kami, tugon niya. At mahigpit nilang ipinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu na ang wika, papasukin mo na lang kami sa mga baboy, at sila'y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masasamang espiritu at pumasok nga sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibad ng takbo tungo sa pampang ng lawa, nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon, kaya't pumaroon ang mga tao upang tingnan kung ano ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus ay nakita nila ang lalaking inalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matinuna ang isip. At sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumasakay na sa Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya, ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo. Umalis ang taong iyon at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus, at nanggilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat. Nakita na ba kayo ng sinasaniban?
Tingnan nyo nga yung katabi ninyo. No? Kasi minsan yung sapi, no? Pag sinabing sapi, di ba, no? Yung nagwawala. Meron din namang sapi na tahimik lang. Yung kala nyo, yung nagwawala lang, yung na, hindi. Yung tahimik lang, yan. Di mo alam, may sapi rin yan. Kaya mag-ingat-ingat tayo, no? Kasi ito yung kwento. Madalas kasi natatakot tayo kapag may sapi, pero kailangan lang talaga, no? Kayo naman, minsan, agad-agad sumusugod sa simbahan. Father, no, may sapi. Yung mga nagdadala naman talaga, yung totoong may sapi, hindi yung sinasapian. No? Sa simbahan, inaaral muna ng mabuti kung yan ba talaga ay authentic na sapi ng demonyo o dala lang ng emosyon ng tao na may pinagdaraanan. Ha? Wag agad-agad, ha? Okay. Kasi ito yung kwento natin sa Ebanghelyo, no? May isang lalaki na ang tawag nga dito, ginawa ni Jesus yung ritual ng exorcism, no? Ito yung kailangan palabasin at kailangan tanungin, no? Sino to? Biruin nyo, sa isang tao, napakaraming demonyo, 1,000. Kasi yung ibig sabihin ng legion ay 1,000. At kung hindi lang basta legion, kasi yung baboy, ang sabi dito, mayroong 2,000 baboy ang naroroon. At lahat ng masamang espiritu sumapi doon sa lahat ng baboy. So sa isang tao, hindi lang isa. Tingnan nyo nga ulit yung katabi ninyo, ilan kaya ang sumapi dyan? Hindi lang isa, no? So iba-iba din kasi, iba-iba ang demonyo, no? Iba-iba yung sumasapi sa tao. Siyempre, para magpahirap, para yung tao ay panghinaan at lalong hindi makalapit sa Diyos. Kaya tingnan natin, no? Ang ano lang dito, no? Parang very striking dito, yung mga demonyo lumapit kay Jesus, nakiusap sila na wag silang parusahan. Sabi pa nga, no? Alang-alang sa Diyos, wag mo kaming parusahan. Nakiusap ang demonyo kay Jesus. At ang sabi pa, baka pwede doon mo na lang kami papuntahin sa mga baboy. Nagpaalam pa. Samantala, yung mga tao na imbis na matuwa, na magaling na yung lalaki, lumapit din kay Jesus. Nakiusap kay Jesus. Ang pakiusap nila, umalis na si Jesus doon. So, sino ngayon ang mas grabe? Kailangan pa ba ng sapi ng tao? Yan tao mismo nagdidesisyon na umalis ang Diyos? Tingnan nyo nga yung katabi nyo ulit, kailangan pa bang sapian yan o normal na yan? At wala nang effort yung demonyo kasi wala eh. Okay na, atin na yan eh, kampi na natin yan. Wala natin pahirapan yan. Kasi yung ibang mas pinahalagahan ng tao yung kabuhayan kaysa sa buhay. Kasi para sa kanila, yung baboy namatay eh. Ilan yun? 1,000 yun. Sayang naman. Yung tao, isang buhay lang yan. Kaya lumapit sila, ang pinakiusap, sige na, umalis ka na dito kasi mauubos ang aming babuyan. Mauubos ang aming kabuhayan. At hindi nila naisip na buhay ang bigay ni Jesus. Mag-isip-isip tayo ng mabuti, no? Ang mahal na Birhen, lagi siyang kumikilos, kaya nagkakaroon ng iba-ibang mga pangitain, nagkakaroon ng iba-ibang mensahe o sa iba't ibang lugar, patuloy na napapakita para ilapit tayo kay Kristo. Ito. Tapos, ay, Diyos ko Lord. Talagang, kung wala ang Diyos sa atin, kung hindi natin palalapitin ng Diyos, o sino ang pinalalapit natin? At sino ang lalapit sa atin? Tukso. Hanggang sa, wala na talaga tayong ibang maisip. Hanggang sa tuluyan na nga nating
hindi mapansin o hindi na natin maramdaman na kailangan natin ng Diyos. Minsan dito sa lugar natin, no, talagang abalang-abala ang mga tao sa kabuhayan. Nakakaligtaan, sana hindi nakakaligtaan yung buhay nila. Yun yung mas mahalaga. Hirap na yung mga tao dito, no? Buhat-buhat yung napaka-bibigat ng mga gulay, sako, o kung ano-ano mga kariton, para lamang sa akala nila na mabubuhay sila. Pero kahit ilan pa ang buhatin natin, makaya natin buhayin hanggat di tayo lumalapit kay Jesus. Hindi tayo magkakaroon ng buhay. Kahit tayo mismong nasa loob ng simbahan, kahit tayo nandito na mismo, kapag hindi natin nakita kung ano nagiging attitude natin, no? Hindi talaga tayo magkakaroon ng buhay. Tandaan natin, higit na mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa kabuhayan. Hindi sinasabing alisin natin yung magtrabaho, hindi sinasabing masama ang magtrabaho, kundi tinan din natin kasi naiiba yung ugali natin, maging ang pagtingin natin sa buhay ng ibang tao dahil lamang sa pag-aakala nating ang kabuhayan ang makapagdudulot sa atin ng kaligayahan. Amen?